Admin, ako po si Marites, 36 na anyos, taga Quezon City. Ito po ang kwento ko. Isang kwento ng pagtitiwala, sakit at lihim na muntik nang gumuho sa pamilya namin. Bata pa lang kami ni June, high school sweethearts na kami. Siya ang unang nagpatibok ng puso ko at hanggang ngayon, siya pa rin ang lalaking minahal ko at pinakasalan. 12 taon kaming mag-asawa, may 2 anak at simpleng bahay sa Quezon City na pinaghirapan naming buuin. Kung titingnan mo mula sa labas, masaya at buo kami. Lagi siyang sweet sa akin, mahilig magpadala ng text kahit abala sa trabaho. Love, uwi ako late overtime lang para sa pangarap natin. At naniniwala ako. Kasi alam ko masipag siya at mahal niya kami. Pero nagsimula akong magtaka noong dumalas ang kanyang overtime. Hindi lang gabi, minsan Sabado o Linggo pa. Madalas kong nakikita ang cellphone niya na laging nakatago o nakaharap sa mesa. Kapag may nagte-text, bigla niyang pinipindot at sinasabing, "Trabaho lang to, love." Napapansin ko rin na mas madalas siyang maligo bago umuwi, kahit wala namang rason. Amoy bagong sabon, bagong kulon. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sinabi niya na mag-overtime siya. Nagpanggap akong natutulog, pero matapos siyang umalis, sumunod ako. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pabilis ng tibok ng puso ko. Sumakay siya ng kotse at huminto sa isang maliit na apartment complex sa May Cubao. Doon, nakita ko ang isang babaeng lumabas, nakangiti at agad siyang niyakap. May dala pa siyang pagkain at sabay silang pumasok. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang lahat ng taon ng pagsasama namin ay biglang naglaho. Kinabukasan, hindi ko na napigilang magtanong, "June, sino yung babae?" Nanlaki ang mata niya, halatang gulat. Hindi siya agad nakapagsalita. Umupo siya sa sofa, humawak sa ulo niya, saka umiyak. "Marites, patawarin mo ako. Hindi ko sinadya. Mahal pa rin kita." Pero siya ang nakaraan ko na hindi ko kayang talikuran. Halos mabingi ako sa narinig ko. Nakaraan? Anong ibig niyang sabihin? Inamin niya. Babae raw na minahal niya noon bago kami nagkakilala. Nagbalik ito kamakailan at hindi niya kinayang iwasan. "May anak kami. Bata pa lang siya. At hindi ko alam paano ko mo ipapaliwanag sa'yo." Parang gumuho ang mundo ko. Habang ako, araw-araw nagsasakripisyo para sa pamilya, siya pala'y may ibang tinatagong pamilya. Biglang lumabas ang aming bunsong anak mula sa kwarto. "Mapa, bakit kayo nag-aaway? May iiwanan ba sa amin?" Natahimik kami pareho. Ang tanong ng anak namin ay parang sibat na tumagos sa puso ko. Bago ko pa man masagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita ko ang pangalan na nakasave doon, "Honey." Binasa ko ang message. "June, pagod na akong magtago. Kung hindi mo kayang pumili, ako ang pipili." At oras na sabihin ko kay Marites ang lahat, tumayo ako, nanginginig, hawak ang cellphone niya. Tumingin ako kay June. "Kung hindi mo aamin, ako mismo ang haharap sa kanya." Pero bago pa siya makasagot, may kumatok sa pintuan. Malakas, sunod-sunod. At mula sa likod ng pinto, may boses na sumigaw, "June! Buksan mo ito. Pagod na akong maghintay." "June! Buksan mo to. Pagod na akong magtago." Binuksan ko ang pinto bago pa siya makapigil. Isang babae, nasa early 30, nakatayo. Matalim ang tingin pero nanginginig ang kamay. "Ngayon, Marites, alam mo na, ako ang babaeng matagal ng kasama ng asawa mo. Sa sala, magkaharap kami." Si June nakaluhod, nagmamakaawa, pero hindi ko siya pinansin. "Ang kapal ng mukha mo. Sa loob ng 12 taon ng kasal namin, kinaya mong pumasok at sirain ang pamilya ko." Hindi ko siya sinira, Marites. Siya ang lumapit at tandaan mo, may anak kami. Hindi mo mabubura yon. Si June, umiiyak, halos hindi makahinga. "Patawarin niyo ako. Pero mahal ko kayong dalawa." Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko.
Walang lalaking tunay na nagmamahal ang kayang manloko ng ganito. Huminga ako ng malalim, tumingin sa kanya at sa kabit. Hindi ko ipaglalaban ang taong hindi marunong pumili. Kung gusto mo siya, sayo na. Pero tandaan mo, hindi ko kailanman ibibigay ang mga anak ko. Hawak ang kamay ng mga bata. Tumayo ako, ngunit nagsalita siya muli. Marites, may isang bagay na hindi mo alam. Matagal na akong gustong lumayo. Pero alam mo ba kung bakit hindi ko magawa? Natigilan ako, lumingon. Dahil ang anak namin at ang panganay mo ay magkapatid. Napaluhod ako, nanginginig, habang ang mga bata ay nakatingin ng inosente. Si Jun na kayo ko hindi makatingin. Ang katahimikan ay parang sumabog na bomba sa dibdib ko. Sa isang iglap, ang mundo ko'y tuluyang gumuho. Paano ko haharapin ang katotohanang hindi lang ako ang niloko, kundi pati ang mga anak ko'y nadamay sa kasalanang hindi nila ginusto? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, kaya mo pa bang lumaban para sa asawa mong may 2 pamilya? O pipiliin mong wakasan ang lahat at magsimulang muli?